Patuloy ang pagdami ng mga nadedengge sa Pangasinan. Mahigit 2,100 na ang may dengue. Kinumusta ni Joy Segui ng GMA Dagupan ng mga pasyente sa Region 1 Medical Center. Nagbakasyon lang sa Dagupan City si Jose, tubong Baguio City. Hindi niya akalaing dito sa ospital niya gugugulin ang bakasyon matapos tamaan ng dengue. Ma'am, mahirap. Sa una, ma'am, mahirap. Pero pag medyo recover na, medyo ayos na rin, ma'am. Isa lang si Jose sa naidagdag na kaso ng dengue sa Region 1 Medical Center. Sa kanilang datos, 407 dengue patients ay dinala sa ospital sa buong buwan ng Agosto. Tumaas ng 32% ang bilang ng mga dengue patient mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na umabot ng 2,156 kumpara sa 1,629 cases na naitala sa parehong panahon noong 2014. 8 na ang naitalang namatay. Well, for one, alarming siya kasi mataas nga yung infection rate natin, ibig sabihin. Pero on the good side, parang yun na, yung increased rate natin or increased na known na rate natin, pwede rin mag-reflect yun ng increased awareness ng mga tao. Nagpulong na rin ang health authorities para tugunan ang tumataas sa kaso ng dengue. Ang ilang pasyente sa labi na ng ospital ipinwesto. Sa 107 na pasyente dito sa Pedro Ward ng Region 1 Medical Center, 57 o kalahati nito ang may sakit na dengue. Payo ng mga otoridad, kapag nakaranas sa mga sintomas ng dengue, huwag mag-atubiling dalhin ang mga ito sa ospital. The earlier na we catch the dengue patient, the better. So, ang una-una na dating kasing ginagawa doon is purely hydration, the supportive care. Pinakabatang pasyenteng 8 buwang gulang na si Roger mula San Fabian. Kasi po yung yung tuloy-tuloy po yung pagsukay niya. Tapos yung lagnat po niya hindi pa bumaba. Hindi po bumaba yung lagnat niya. Kaya dinala po namin dito kagabi lang po. Number 1 po yung search and destroy, clean drive, paglilinis po ng kapaligiran. Ang susunod po yung sa S, yung self-protection measures. Importante pa rin po yung pagpapalakas ng resistensya. Hindi akong tumakas.